tayo! Tikman natin itong bagong diniscover kong ulam, lutong ulam. Dapat, aantayin ko pa dapat itong mag-brown-brown para masipsip niya yung oyster sauce. Hindi ko na inantay, gutom na ako. Kapag sulo ka talaga, matututo kang mag-discover ng bagong luto. Kaya kung hindi rin kayo marunong, huwag kayong matakot kasi marami na ngayon pinapanood na video. Para matutunan mo rin yung mga bagay na hindi mo alam. Nasa sayo na lang talaga kung paano mo gagamitin yung internet, yung power ng internet. Kung marami kang gustong malaman sa buhay, sa internet ka lang lumapit ba? Siguradong hindi pa haka yung mga sinasabi nila. Mag-research ka lang, malalaman mo na yung sagot. That's it! Dahil tipid ako, hahatiin ko to ng pang 2 araw. Parang ulam hanggang gabi ko lang to eh. Kain po tayo, nalalaway ako. Thank you, Lord. Inaaral ko na rin magsalita dito sa video para namang humaba-haba na yung video natin. So, ayun na nga. Para humaba-haba yung video natin, sasalita na ako sa video. Kasi ang dami sa inyo nagrereklamo. Ang iksi daw ng video natin, gusto nilang pahabain. Ito na yung naiisip kong idea para humaba yung video. Niningal ako. Kala ko itong ilagay sa rep. Kaya lang baka mapangit. Kasi ginamit na akong kamatis. Sabi kasi doon nila, kapag may kamatis yung ulam, madaling mapangis. Sobrang sarap, be. Gayahin nyo rin ito. Kung nauumay na kayo sa luto ng chicken, kinamatisan. Kinamatisan. Basta ilagyan ng maraming kamatis. May nabasa akong comment. Sabi niya doon sa comment, ang galing ko daw magsalita. Hindi niya lang alam kung gaano ako kabulol. Hanggang ngayon, harap na harap pa rin ako sa pagsasalita. Kahit na sa pag-voice over, nakakailang take ako bago ko makakuha yung tamang word. Pero hindi ko ginawang disadvantage yun. Ginawa ko lang na advantage yun para magsumikap pa sa buhay. Kaya kayo, huwag niyong gawing hadlang yung mga bagay na hindi niyo kayang gawin. Gagawa naman ng paraan kasi, sabi nga ng papa ko, kapag gusto, laging may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Alam mo yung mga simpleng salita lang, pamilya na sa atin, lagi na natin naririnig. Pero talagang malalim yung kahulugan niya. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-appreciate. Siguro dahil parati na lang natin naririnig, kaya baliwala na lang sa atin. Kaya sa mga bata dyan, kung meron man, halagahin niyo yung mga pangaral ng magulang natin. Kasi kaya sila nagagalit, kaya tayo sila sabihan, kasi gusto nilang mapabuti tayo. Huwag kayong magkaroon ng galit sa magulang mo. Pinagdaanan na nila yan. Naalala ko nung bata ako, nagalit ako sa mama ko. Sumama yung loob ko sa mama ko. Siguro napagalitan ako nun. Ako gusto ko magwala. Ang ginawa ko nun, para magmukhang nagwala ako, ikinalat ko lang yung gamit. Hindi ako mismong nagwala sa galit. Talagang dinadahan ko, ibaba yung mga gamit para lang magmukhang nagwala ako. Pero hindi ako totaling nagwala. Para mapansin lang ni mama, nagwala ako. Pero ang nakapansin nun si Papa, naaktuhan niya akong binababa ko yung mga gamit, kinakalat ko yung gamit, ng dahan-dahan, sabi niya sa akin. Huwag ko daw ikakasama yun ng loob kasi gusto daw ni mamang turuan ako. Kaya sana wag daw sumama yung loob ko sa mama ko. Simula nun, hindi na ako oo, sumasama yung loob ko pero hindi ko na binabalon sa mga gamit namin sa bahay. Umiiyak ako siyempre, pero sa huli, pinapupulutan ko rin ng yung mga pangaral nila sa akin. Kaya talagang mahalaga sa pamilyang may nanay at tatay yung anak, yung mga bata. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ako totally madilindan ko eh. Hindi din dahil sa magulang ko. Hindi lalapit ang loob ko kay Lord kung hindi nila sa akin pinakilala si Lord. Si Mama ang nagturo sa akin na. So si Papa naman, tuwing lasing siya, mas active yung utak ni Papa kapag lasing siya eh. Kaya kapag tuwing lasing yun, lagi yung nag-iiyak sa akin kakapangaral. Lagi na naikikwento yung mga nakaraan ng bata ko siya. Lagi yung sinasabi sa akin, huwag ko magayahin, magsumikap ko sa buhay. Kaya saludo ko sa papa ko nun. Hindi naman mabili yung mga gusto namin laruan, damit. Pero at least hindi na kami pinapagututungan. Responsible ng tatay sa. Kaya idol na idol ko yun. Kakalibang ko magsalita sa inyo. Ang dami ko nung favorite recipe ko na to. Gusto mo tayo.